Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel, Pinas Balita. So, wala lang ho tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakalabas na po si Bagyong Krising. So, nagpapaulan sa atin ngayon, ito pong habagat o southwest monsoon. Pero meron tayong bagong cloud cluster or kumpul ng kaulapan na minomonitor sa bandang silangan ng ating bansa. May tsansa po ito na maging bagyo at kung sakali, ito yung pang-apat na bagyo na ating imo-monitor. But before that, bago natin ipagpatuloy, please huwag mo na kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po mga kaibigan. No? Tignan na muna natin yung pinaka-location ho nitong si Bagyong Krising. At palayo na ho siya ng palayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero nag-iiwan pa rin po siya ng malawakang pag-ulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Sa ngayon ho mga kaibigan, huling namataan ito nga pong sentro or mata ni Bagyong Krising, no? 590 kilometers west of Itbayat, Batanes. Nasa labas na po ito ng PAR at mayroong lakas na 110 kilometers per hour at isang ganap pa rin na severe tropical storm pa-west, north, westward sa bilis na 25 kilometers per hour ang kanyang pagkilos. At kung titignan nyo mga kaibigan, yung trap or extension na lamang ng kanyang hangin ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. So wala na rin po tayo nakataas ngayon na storm wind signal number 1 and 2. No? Wala na ho, ibinaba na. Ang nakakaapekto na lamang sa atin ngayon ay ito nga pong habagat na mas lalo pong lumakas. May mga lugar po tayo na apektado ng habagat mga kaibigan. So balikan natin mamaya ito pong si Bagyong Krising, no? Titignan natin yung mga senaryo na pwedeng mangyari mga kaibigan habang papalayo siya. At yung panibagong banta ng sama ng panahon or posibleng banta ng pang-apat na bagyo, titignan din po natin yung mga posibilidad o posibleng maging direction po niya. Sa ngayon, dito muna tayo sa ating forecast weather conditions. Yung mga lugar ho na ito ay apektado ng southwest monsoon. Sa area ho ng Zambales, kasama na ho ang Bataan at Occidental Mindoro. Ang lagay ho ng panahon dyan, monsoon rains o yung mga pabugso-bugsong pag-uulan mga kaibigan at lumalakas madalas no sa hapon at sa gabi dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Sa area naman po ng Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet. Kasama na ho ang ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, the rest po ng Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Occidental. Ang weather condition po dyan or lagay ng panahon, occasional rains, no? Or yung mga tuloy-tuloy na pag-uulan tapos biglang lalakas mga kaibigan, no? Yun po yung tinatawag natin na occasional rains dahil pa rin yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Sa area na mga kaibigan, dito naman po tayo sa ilang bahagi po ng Luzon, the rest po ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Lanao del Sur. Cloudy skies po with scattered rains and thunderstorm ang mararanasan dyan. Ang ibig sabihin, yung kalat-kalat na pag-ulan na sinasamahan pa ng mga pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman ng Mindanao ay makakaranas din ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. Mga kaibigan, ito pong southwest monsoon na ito, kung magpaulan, nakaalag talaga niya, bagyo siya, no? Dahil kung titignan nyo mga kaibigan, nakalabas naman na ating Philippine Area of Responsibility, itong si Bagyong Krising, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-uulan. Alam nyo mga kaibigan, kapag mayroong habagat at sinabayan niya ng bagyo sa loob ng ating PAR, nagkakaroon niya ng interaction, mas lumalakas ho, no? Etong habagat. At yun yung nagpapaulan sa kalurang bahagi ng ating bansa. Magagayon man dahil po sa banta ng habagat na ito, meron pa rin tayong tinatawag na heavy rainfall outlook or ito pong dami ng mga pag-uulan, no? Ito ho yung sasabihin ko na dami ng pag-uulan, maging handa dahil posible magpabaha at lalo na yung mga lugar po na malapit din sa mga bulubundukin, malapit sa mga ilog, dagat, mag-ingat po kayo. Ngayong araw mga kaibigan, no, ng linggo, inaasahan ng 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Metro Manila. Ayan, sinabi ko na, Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, no? At Cavite, Batangas at Occidental Mindoro.
50 to 100 millimeters na dami ng ulan, sapat yan para magpabaha mga kaibigan. So maging handa ho tayo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Pagdating naman ho sa Monday, sa July 21, inaasahan pa rin natin ng 100 to 200 millimeters. Ang dami ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ganun din, 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan pa rin po, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan at Antique. So dyan na muna tayo mga kaibigan. Ipapakita ko rin sa inyo mga kaibigan yung sinasabi po natin na banta ng panibagong bagyo nga po na posible nga pong mabuo dito sa may bandang silangan ng ating bansa. Sinabi ko na ito noong nakaraan mga kaibigan na kasama siya dito sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. At ito yung sinasabi natin na posibleng banta po ng pang-apat na bagyo. So tignan nating mabuti mga kaibigan yung mga posibilidad o yung mga direction din o direction na kanyang tahakin dahil siyempre kung titignan po ninyo sa may bandang silangan siya, posible siyang sumunod po dito kay Bagyong Krising. So dito tayo mga kaibigan, Tropical Cyclone Threat Potential, week 1 natin July 18 hanggang July 25. Makikita nyo naman si Krising, ito yung nakalabas na ng PAR. Ito yung panibagong sama ng panahon mga kaibigan na ating minomonitor ngayon at sa high chance ito na maging isang ganap nga po na bagyo. At pagdating sa week 2 hanggang ito mga kaibigan, week 2 July 26 hanggang July 31, may mga nagsasabi tatlong banta daw ng bagyo. Hindi yan bagyo mga kaibigan. At kung titignan nyo, cloud cluster or low pressure area lamang yan. At yung isa dito nasa medium chance na maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. So mas maganda marami tayong alam, no? Hindi tayo basta-basta natatakot kasi minsan may makita lamang tayo na post na panibagong bagyo, tatlong bagyo, sunod-sunod na bagyo, agad-agad ho tayong naniniwala. Mas maganda na yung may alam tayo, hindi ho tayo agad basta-basta naloloko, no? Kasi yung iba, imbis na uuwi sa probinsya, natatakot kasi nga daw po may bagyong napanood. Pero hindi nila alam, southwest monsoon or hanging habagat lamang yon. Pero syempre, ang sinasabi ko pa rin, basta may pag-uulan, habagat man yan o bagyo, ay maging handa pa rin po tayo sa mga posibilidad po na po pwedeng mangyayari. So balikan natin yan mga kaibigan ko, no? Ang habagat po ay nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi o kanlurang bahagi ng ating bansa at posible itong magbigay ng malawakang pag-uulan hanggang sa maghapon. So ilang bahagi ng Metro Manila mga kaibigan, ilang bahagi ng ating bansa na aking binanggit, makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan. So sa ngayon yan muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon, and please makikiusap po muli ako ng isang like and subscribe. Maraming salamat po.